Kakapasok lang namin galing sa labas. Tapos, natulog yung anak ko. Tinitingnan ko yung camera kasi pupunta yung nurse ngayon para i-flush yung aking tube. Kasi sabi nung last na pumunta dito, nung pinalitan niyo yung dressing, sabi niya may pupunta na nurse ngayong araw, bago ang appointment ko kasi appointment ko bukas, para i-flush daw yung aking tube. So, hindi ko alam kung nurse ang nasa sasakyan na to, nakapark siya sa labas eh. Sa kalsada siya nakapark. So, ayan, naantayin ko lang kung... Kasi minsan dumadating sila before lunch or after lunch. So, mas maganda pag mga after lunch kasi yung anak ko na panganay is tulog. Kaya, antay na lang ako kung anong oras sila darating. So, update pala kahapon, di ba? Sinabi ko sa inyo kahapon, maingay yung background ng ano. Kasi yung anak ko natutulog, tapos nag-play ako ng white noise. Tawag doon. Kasi kahapon, di ba sinabi ko sa inyo na, tinitingnan ko yung camera kasi baka yung nurse dadating ba. So, yun, dumating sila mga, mga lunchtime, mga 12 o'clock sila dumating. So, bali, dalawa ang dumating kahapon. Dapat isa lang yan ang pumupunta sa bahay. Pero kahapon, ewan ko, parang head nurse ata yun ang community nurse nila. So, tawag doon. So, dalawa sila. So yung isa, nagbibigay ng instruction. Tapos yung isa, ang siyang gumagawa at nagpapalit ng aking dressing. So, ayun, nang pinalitan niya, tinanggal niya lahat ng old na dressing. Tawag doon, parang may mga rashes ako na siguro na irritate siya sa sa tape na ginamit. Pero ilang araw lang yun na bago pinalitan. So pinalitan nung Saturday. So na ngayon Thursday. So Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. So kahapon 4 days lang yung dressing na yun. Tapos parang na-irritate siya. Parang alam niyo yun yung parang rashes na basta ang niya tingnan. Tapos ngayon ang cutting niya. Kasi nga di pa pinalitan na ng bagong dressing. So yun ang update sa aking sugat ngayon. Yung anak ko. Gising na Diyos ko. Ilang pa lang yan. Ilang minutes pa lang siyang natulog. Wala pa isang oras. So yun. Tapos pumunta yung kakilala ko na Pilipina. Kinuha yun. Pinili niya na kasi papalitan niya kasi gagawa ako ng biko para sa kanya. Hindi yan siya titigil habang umiiyak ng ganyan. Hindi yan siya titigil. Hindi ko. Tapos nga naglalaba ako yung makama ko, yung eldest ko, tsaka yung mga sila sa labas. Na-start na yung sasakyan. Umiiyak lang siya. Hayaan ko lang muna siya umiyak saglit kasi maganda din sa kunin ko na nga, kawawa naman.